Magandang araw po sa inyo mga kapatid at welcome po sa bawat isa sa inyo na nakikibahagi at nanonood sa kanilang mga tahanan sa gawain ito ng Panginoon ngayong araw ng linggo, April 11, 2021. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Efren Villanueva ng Jesus Christ Ambassador Church sa Pampanga. At sa bahagi po ng ating mga gawain ngayong umaga ay kung nais po ninyo na meron kayong mga kahilingan sa panalangin o mga pasasalamat ay maaari po ninyong sabihin sa akin upang ito ay ating may lahad naman at may bigay sa ating mga kaibigan at mga kakilala at mga kapatid sa Panginoon. Isama po natin sa mga panalangin ang mga kahilingan, kung may mga kahilingan sa panalangin, lalo na po sa ating mga personal na panalangin or sa ating pampamilyang pananalangin. Pakinggan po natin ang mga salita ng Panginoon na matatagpuan natin dito sa Job, Kabanata 1, talatang 21. Ang sabi po ng salita ng Panginoon mula rito sa aklat ni Job, Kabanatang 1, talatang 21. Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi si Yahweh. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita ngayong umaga. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po muli sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin upang ikaw ay maparangalan, ikaw ay aming purihin, ikaw ay aming pasalamatan sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan na patuloy na ginagawa sa aming mga buhay. Aking dalangin Panginoon na ikaw po ang siyang magpala sa mga salita mo na ngayon ay aming pag-aaralan. Pagpalain mo po ang bawat isa na manonood, makikinig ng gawain ito ng pag-aaral ng iyong mga salita. At sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian sa tangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Rivers of pleasure I see.
isa na mahirap intindihin, mahirap unawain na ang buhay Kristiyano, tila baga ang iba ay iniisip nila na kapag ka ikaw ay naging Kristiyano, na tila baga ang bawat araw ng buhay mo ay napakaganda at walang problema, laging masaya, at walang kalungkutan o kalumbayan na dumarating sa buhay natin sa larangan ng pananampalataya na tinanggap natin sa Panginoon. Ito po ang kuminsan mali na iniisip ng mga tao na tumanggap sa Panginoon, mga tao na nanalig at sumunod sa Panginoon. Ang sila ay tila baga wala nang magiging problema kung ikaw ay magkakaroon ng relasyon o ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon. Kakaiba po yun sapagkat dito po ngayon sa umagang ito ay ating pag-aaralan ang isang buhay na punong-puno ng kasiyahan, punong-puno rin ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. At ito po ang pinaka-grabe na natala sa banal na kasulatan, ang buhay nitong si Job. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, inanyahan ko kayo na makisama sa akin samantalang tayo ay nag-aaral sa mga salita ng Panginoon. At dito po ay una po makikita natin sa buhay nitong si Job sa Kabanata 1, makita po natin na si Job ay isang matuwid na tao. Isa po siyang makadiyos na tao. At dito sa verse 1, ang sabi po ay ganito: may isang lalaking Job ang pangalan at nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot siya sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. Makita po natin na ang buhay ni Job ay isang napakaganda na buhay. Mabuti po siyang tao. Masasabi natin na wala siyang ginagawang masama sa kanyang kapwa-tao. At maaaring sabihin natin na napakabait na tao. At bukod doon, ang wika ay malinis ang kanyang pamumuhay. May katapatan ang kanyang pamumuhay. At hindi siya lumalakad na may kalikuan, gumagawa ng mga iba't ibang uri ng kasamaan o ng kasalanan. At ang isa pa na makita po natin ang sabi rito, si Job ay isang makadiyos na tao. Makadiyos na tao, may takot sa Panginoong Diyos, sumusunod sa Panginoong Diyos, naglilingkod sa Panginoong Diyos. Ito po ang pagkasabi sa buhay nitong si Job. At narito ang kanyang pamilya, na meron din po siya na mga anak. Ang kanyang mga anak ay 7 ang lalaki at ganyan din naman 3 ang mga babae. Tingnan po natin ito sa verse 2. Ang sabi po ng verse 2, 7 ang anak niyang lalaki at 3 ang babae. Marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 7,000, ang kanyang kamelyo ay 3,000, 1,000 ang mga baka, at 500 ang inahing asno. Makita po natin, ito pong buhay nitong si Job ay sagana-sagana. At napakayaman. Bagamat ang pagkasabi rito ay mayaman siya, ngunit hindi natin alam kung papaano nagkaroon siya ng kayamanan. Nagkaroon siya ng maraming arerian, ng mga hayop. At dito'y marahil masasabi natin na dahil sa kanyang pagsisikap, o marahil minanan niya, at ang kanyang mga pamilya ay kilalang kilala dahil nga sa napakayaman nitong si Job ayon dito sa binasa natin ngayon. At siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Hindi po matatawaran ang kanyang kayamanan. Makikita po natin ang kanyang kayamanan. Ang sabi rito, mayroon siyang 1,000 baka, mayroon siyang 7,000
tupa at mayroon siyang 500 asno, 3,000 ang kamelyo. Napakaganda po. At makita natin ang paglalarawan at pagpapakita rito ng kalagayan sa buhay nitong si Job. Napakayaman po niya. At bukod doon, ang sabi rito ay marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 7,000, 3,000 ang kanyang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 inahing asno. Kung susumatotal natin ang mga ito, mga minamahal ko sa Panginoon, ay mayroon siyang mga hayop na inaalagaan na nasa kanyang ari-arian na 11,500 mga hayop. Mapapansin natin na talagang napakayaman po niya. Kung ilalagay natin sa ating panahon, magkaroon ka lamang ng isang baka na inahin, masasabi na natin na isang kayamanan na sa pangkaraniwang mga tao. Ngunit itong si Job ay mayroon siyang 1,000 baka. Kung ating susma total ang lahat ng ito ay malaking kayamanan na magkaroon ka ng alaga at pag-aari na 1,000 baka. Mayroon siya na 7,000 tupa. Gaano kaya ang halaga ng isang tupa? At para sa ordinaryong mamayan, ordinaryong tao, isa ng kagalakan kung siya magkaroon ng 1, 2, o 3, o 5 tupa. Ngunit itong si Job ay mayroon siyang 7,000 mga tupa. At napakayaman po niya. At bukod doon, sinabi rin niya na mayroon siyang 3,000 kamelyo. Na ang kamelyong ito ay napakaganda sapagkat ito ang gamit nila bilang transportasyon ng mga bagay na gagamitin nila o ililipat sa ibang mga lugar. Ang kamelyo po ang siyang ginagamit. Kaya kung ikaw ay mayroong isang kamelyo, sa panahong yun ay isa na ring masasabi natin may kayamanan ka. At dito sa kalagayan ito ni Job, makita po natin na mayroon siyang 3,000 kamelyo. Napakadami po nito, mga minamahal. At hindi lang yon, ang asno niya ay mayroong 500. So makita po natin, mga minamahal, totoo, sinabi ng banal na kasulatan na napakayaman nitong si Job. Dahil siguro sa kanyang pagsisikap ng pamilya, o marahil namili siya ng mga hayop niya, o minanan niya ang mga hayop na ito. Ngunit isang bagay ang alam natin, siya ay napakayaman. At dito sa kayamanan ito, ay makikita po natin na dumarating din ang mga problema sa buhay na katulad nitong si Job. Nagkaroon siya ng malaking problema dahil sa kanyang mga ari-ari ang mga hayop. At marahil ang ibang mga tao ay nagkaroon ng pagnanais na mapasa kanila o makuha nila ang mga alagang mga hayop nitong si Job. At itutuloy po natin ang mga talata. Dito po sa verse 14, ang sabi po rito, isang araw, sa verse 14, o 13 muna, isang araw ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsay humahagos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan at sinabi nito, kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama, ako lamang po ang nakatakas. Dumating sa punto ng buhay nitong si Job ay nandoon marahil marami mga tao ang nagnanais na magkaroon din ng gayong mga alagang mga hayop.
At sa iba't ibang paraan, ang ginawa po nila ay ninakaw ang kanyang mga hayop na ito. Ang sabi rito, dumating na ang mga utusan niya, ang mga katiwala niya, ay dumating ang pagkakataon na samantalang sila'y nag-aayos ng bukirin, ay nandoon dumating ang mga sabeyo at kinuha ang kanyang mga baka at mga asno. At bukod doon, pinatay pa ang mga tagapag-alaga ng mga hayop na ito. Napakabigat, hindi po ba? At dito sa verse 16, dumating din ang pagkakataon ng sabi rito, hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita ng may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Napakagrabe ring sitwasyon. Ang kanyang mga alaga ang kanyang mga katiwala ay nandoon, tinamaan ng kidlat ang kanyang mga hayop na alagang tupa. At hindi lang yun, kundi ang mga pastol ng tupa, tinamaan din. At ang lahat ay nangamatay. Napakasaklap kung darating sa isang katulad ni Job ang balitang iyon. At ang sabi po rito, mga minamahal, ang sabi po rito, hindi pa nakatatapos sa pagbabalita yung una, kagad may sumunod na isa na namang nagbabalita sa kanya. Sa verse 17, umuugong pa halos ang salita nito'y may dumating na naman. Nandoon kasalukuyang nagre-report ang isang katiwala niya ay hindi pa natatapos sa kanyang pagsasalita, ay nandoon naman dumarating ang isa na namang katiwala nitong si Job na pastor. Ano ang kanyang sinabi? Ang sabi po niya, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastor. Ako lamang ang natira. Ilang kamelyo yon? 3,000 kamelyo, mga minamahal ko sa Panginoon. 3,000 kamelyo nang nilusog sila ng mga Kaldeyo. Ang lahat ng mga alagang ito ng mga kamelyo ay kanilang kinuha. Napakabigat ng pangyayari. At mabuti na lamang ay meron pang isa na siyang nagbabalita tungkol sa mga nangyayari sa mga tagapag-alaga at mga alagang mga hayop. Sa verse 18, hindi pa siya halos nakakatapos ng pagsasalita. May dumating pang isa at nagsabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Kung mayroong isa na maaari matanggap ni Job, kung nawala man ang kanyang mga hayop, at yun ay maaaring sabing pwede pa naman palitan yun, pwede pa naman makabili noon, at magpatuloy na mag-aalaga muli upang dumami ang kanyang mga lagang hayop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga hayop na kanyang ari-arian, pati na ang kanyang mga anak ay binawian ng buhay. Ayon po sa talata na ating binasa, ay nandoon sila'y nagkakasayahan, nagkakainan, nagiinuman, at pagkatapos ay biglang dumating ang napakalakas na hangin at ang bahay na kanilang kinalalagyan ay bumagsak at ang lahat
ay nangamatay. Napakabigat, di po ba? Kung mayroong mga pangyaring katulad nito, siguro sa ordinaryong katulad natin, maring si Job ay nasiraan na ng ulo. Nasiraan na ng bait. At marahil iba ang makikita natin reaksyon nitong si Job sapagkat doon sa paghihirap niya na may pundar ang marami niyang mga hayop. Bigla ng mga ito ay nangawala sa kanya at ang mga masakit na pangyayari pa sa buhay niya ay yung kanyang pamilya, ang kanyang mga anak na kanyang minamahal, na kanyang inaruga, na kanyang nakatuwang, nakasama sa kanyang pamumuhay sa kanilang tahanan, ay nandoon isang araw sila ay nangamatay. Kaya makita natin, mga minamahal sa Panginoon, ng buhay ng tao ay wala tayong dapat na ipagmalaki. Wala tayong may pagmamalaki sa buhay na ito. Ang lahat ng mga bagay na taglay natin, mga bagay na ari-arian natin, mga bagay na pinagsikapan natin mapa sa atin, at marahil ang lahat ng mga bagay na kailangan natin ay nasa atin na. At dahil doon, maaring tayo ay magmayabang, magmalaki, at maaring sabihin natin, hindi na tayo maghihirap, hindi na mawawala ang anumang bagay na kailangan ko sapagkat nandito na lahat. Ngunit nakita natin ang mga pangyayari ng lahat ng kanyang pinundar, lahat ng kanyang mga hayop, pati ang kanyang pamilya ay nandoon nawala sa kanya. Kaya marahil kung isipin natin, kung tayo po ang nasa kalagayan nitong si Job, darating ang pagkakataong sisihin na natin ng Diyos. Nandoon ang pagkakataon na tayo itatalikod na sa Diyos. Dahil ang lahat ay nawala sa atin. Ang lahat-lahat. Ulit tingnan natin ang buhay nitong si Job. Makita po natin ng buhay niyang ito, sa kabila ng dumating ang malaking dagok sa kanyang buhay, bumagsak. Kumbagay katulad ng kastilyong buhangin, biglang naglaho ang kastilyo. Bumagsak ang kastilyo. At marahil maaring bumagsak din ang buhay nitong si Job. Ngunit sa kabila nito, makita po natin ang pananampalataya nitong si Job. Yung paniniwala niya sa Panginoong Diyos. Yung pagtitiwala niya sa Panginoong Diyos. Nanindigan siya sa Panginoong Diyos. Tingnan po natin ang verse 20. Ang sabi rito, tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Napakabigat po nitong sinabi na ito na ginawa nitong si Job. Na imbis na siya ay manghina, na siya ay tumalikod sa Diyos na kanyang pinaglingkuran at nakilala, nandito ang sabi po niya rito, siya ay nagpakumbaba sa harap ng Diyos. Nagpakumbaba siya, lumapit siya sa Diyos, at patuloy na ipinakita niya ang kanyang kalumbayan, ang kanyang kalungkutan sa harap ng Diyos. Ang sabi po rito, tumindig siya, pinunit ang kanyang damit, at nagahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Panginoong Diyos. Napakabigat, hindi po ba? Kung sa ating ordinaryong mga tao, ng ordinaryong tao, pag dumating ang malaking problema, ay nandoon na tayo ay nawawala sa pananampalataya. Unay, maaring manlamig muna ang ating pananampalataya. Pangalawa ay lumalayo na tayo sa pananampalataya.
At hanggang sa marahil darating ang pagkakataong itinatakwil na natin ang ating pananampalataya. Ngunit kakaiba po, ito ang si Hope. Makita natin, mga minamahal ko sa Panginoon, sa kabila ng lahat ng problemang dumating sa kanya na napakabigat. Napakabigat. Pero sa kabila noon, pinuri pa rin niya ang Panginoong Diyos. Nakita niyo na kung minsan sa atin dumarating ang mga problema ng buhay at dinadamay na natin ang ating pananampalataya. Kung minsan ang ginagawa natin ay hindi na tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi na tayo sumusunod sa Panginoong Diyos. Wala na tayong takot kung mabuti man o masama ang gagawin natin dahil sa karanasan na maaaring dumarating sa buhay natin. Ngunit kakaiba itong si Job. Anong sinabi ni Job sa verse 21? Ang sabi po niya, at sinabi ni Job, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa labok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kumukuha. Purihin si Yahweh. Napakaganda, hindi po ba? Ang sabi po rito, sa kabila ng mga pangyayaring ito, nakita natin ang katatagan ng pananampalataya nitong si Job. Tinanggap niya na maluwag sa kanyang kalooban ang mga pangyayari. Inamin niya na ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng kanyang ari-arian ng mga hayop ng kanyang mga anak. Tinanggap niya ang lahat ng iyon na bigay ng Panginoong Diyos. At dahil sa tinanggap niya na maluwag sa kanyang kalooban ang lahat ng ito, natanggap niya ng Diyos pa rin ang nagbigay at ang Diyos ang may karapatan na bumawi at kumuha ng buhay. Nandoon, mga minamahal ko sa Panginoon, ang katatagan ng kanyang pananampalataya. Sa verse 22, sa kabila ng lahat ng mga pangyayaring iyon, sinabi po ng aklat ni Job at sa buhay nitong si Job sa Kabanata 1, talatang 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi si Yahweh. Wow! Kahanga-hanga ang kanyang pananampalataya. Kahanga-hanga at marapat lamang na tularan natin ang kanyang pananampalataya. Tandaan po natin na si Job ay isang ordinaryong taong katulad din po natin. Na maaaring magkamali, na maaaring mawala ang anumang bagay na taglay natin, ari-arian, kayamanan, maaaring ito'y mawala. At marahil kung dumating ang pagkakataong yun, nandoon na rin dumarating ang pagkakataong sinisisi natin ng Panginoong Diyos. Dumarating ang pagkakataong sinasabi natin kung kailan ako naging Kristiyano, bakit naging ganito ang buhay ko. Kung kailan ako naging Kristiyano, kung bakit naranasan ko ang kahirapan. Naranasan ko ang malaking problema. At doon umahantong, dumarating ang pagkakataon na tayo'y nangihina ng lalamig sa ating pananampalataya. So, ano makita po nating aral sa pangyayaring ito sa buhay ni Job? Nakita natin, mga minamahal, ng bagay na nasa atin, hindi natin pwedeng ipagyabang, hindi natin dapat ipagmalaki. Hindi mo dapat ipagmalaki ang iyong kakayahan. Hindi mo dapat na ipagmalaki kung ano man taglay mong kayamanan o ari-arian o marahil pinag-aralan. Hindi mo dapat na ipagmalaki sapagkat isang araw maaring yan ay alisin sa iyo at kunin ng Panginoon. Hindi mo rin pwedeng ipagmalaki maging ang iyong pamilya na hindi habang panahon kasama natin ang ating pamilya. Isang araw, babawin din ang buhay ng Panginoon ang ating mga pamilya.
Ano kaya kung dumating ang pagkakataong yun? Magiging matatag ka pa rin ba na sumunod sa Panginoon? Makita po natin dito, lalo na po sa problema natin, sa ating panahon ngayon, ang pandemic. Napalaking problema, mga minamahal, ng maraming mga tao, mananampalataya at hindi. Nakaranas ang marami na nawalan ng trabaho, walang hanap buhay. Naranasan ng marami ang kahirapan. Naranasan ng marami na kung minsan ay nagkakaroon din ng sakit, nadadamay sila dito sa problema ng COVID-19. Sa ganitong mga sitwasyon, tinitingnan ng Panginoong Diyos kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Pinagmamasdan tayo ng Panginoong Diyos kung saan tayo hihingi ng tulong. Tangi lamang ang Panginoong Diyos ang pwede nating hingan ng tulong. Siya lamang at wala nang iba pa. Kung dumating man ang malaking problema, mabigat na problema, suliranin sa buhay, pangangailangan ng buhay, karamdaman ng buhay, masumpungan nawa tayo ng Panginoong Diyos na tayo nagiging tapat sa Kanya. At hindi natin dapat nasisihin ang Panginoong Diyos sa lahat ng mga pangyayari. Sapagkat ang bawat nangyayari sa buhay natin dito sa lupa, ito ay alam na alam ng Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal ko sa Panginoon, sa panahon natin ngayon, panahon ng pandemya, panahon ng maraming mga tao ay nagkakaroon ng sakit na dulot ng lumalaganap na COVID. Nandoon mga minamahal ko sa Panginoon na lahat ng tao ay nangatatakot. Ang lahat ng mga tao ay nag-aalala sa pamumuhay, sa pangangailangan, sa bawat araw, at maaring dumapo ang karamdaman, ang sakit na lumalaganap sa ating bayan. Ngunit saan tayo hihingi, saan tayo lalapit, at kanino tayo ihingi ng tulong? Si Job, mga minamahal ko sa Panginoon, naging matatag ang kanyang pananampalataya. Hindi niya sinisi ang Panginoong Diyos sa lahat ng pangyayari. Tinanggap niya ang lahat ng mga pangyayari na ito ang kalooban at alam na alam ng Panginoong Diyos. Kaya sa ating buhay, manatili tayong tapat sa Panginoong Diyos. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa ating sambahayan, sa ating kapaligiran, manatili tayong tapat sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Manatili tayong tapat na sumusunod at naglilingkod sa Diyos at pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan ang Panginoong Diyos. At ito ay nakita natin sa buhay nitong si Job, na sa kabila ng lahat ay nawala sa kanyang buhay, gayon man nagpatuloy siya sa kanyang pananampalataya na sumusunod sa Panginoong Diyos, nagpupuri, naglilingkod sa Panginoong Diyos.
Purihin po ang Panginoon. At tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po na sa kabila ng aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo ay napakaganda. Binigyan mo kami ng kapayapaan, binigyan mo kami ng kagalakan, binigyan mo kami, Panginoon, ng pagpapatuloy ng pagkakilala sa iyo. Mga pangako na iyong binitiwan sa amin. Maraming salamat po. Ngunit kung minsan ay dumarating din sa buhay namin na kami sinusubok mo sa aming pananampalataya. Tinitingnan ang aming pananampalataya kung gaano katatag ang aming pananampalataya. May mga pagkakataon na tila baga hindi namin makayanan ang mga pagsubok na dumarating sa amin. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat sinabi mo rin sa iyong banal na aklat, hindi dumating ang mga pagsubok sa buhay ng isang tao na hindi mo nalalaman. At sa kabila ng lahat ng iyon, tinutulungan mo ang tao upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na dumarating sa kanya. Sa aming panahon, mga panahon na kami po ay nag-aalala na dahil sa lumalaganap na sakit, nandoon ang aming pagkatakot. Nandoon ang paghihirap ng aming mga kalooban, nawalan ng mga trabaho, nawalan ng hanap buhay. Nandoon ang lahat ng iyon, Panginoon. Ngunit sa kabila noon, salamat po sapagkat naririyan ka rin na handang tumulong sa amin. Handang sumubaybay, kumabay sa amin. Aming idinadalangin, Panginoon, sa panahong ito na lalo na po mga frontliners namin na nangangalaga sa aming mga kababayan, sa aming mga kabarangay na maaaring dinapuan o nagkaroon, naging positive sa COVID-19, Panginoon. Panginoon, dalahin ko po, tulungan mo po sila. Takpan mo ng iyong banal dugo, lalo na po ang iyong mga anak, ang mga mananampalataya, na sa bawat paglabas nila sa kanilang mga tahanan, paggawa sa loob at labas ng tahanan, pagpunta sa mga hanap buhay, paggawaan, opisina, na kanilang pinagtatrabuhan. Ang aking dalangin, Panginoon, na sa bawat paglisan sa tahanan, gabayin mo nga po sila. Takpan mo ng iyong banal na dugo at walang kapangyarihan, anumang uri ng karamdaman, sakit na maaring nasa kapaligiran. Salamat po sapagkat ikaw ang mag-iingat. Ikaw ang siyang tutulong. At tulungan mo po kami na sa kabila ng aming mga kahirapang nararanasan, panatilin naming maging matatag ang aming pananampalataya upang kami makapagpatuloy hanggang sa hangganan ng kami ay iyong kunin at mapasa iyo magpakailan-kailan pa man. Maraming salamat po at sa bawat isa ng mga nakapanood, nakapakinig nito, hindi ko po alam kung ano ang kanilang mga problema. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano ang karamdaman at sakit na nasa kanila. Gayunpaman sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, hiningi namin, Panginoon, na sa magitan ng iyong mapagpalang kamay, igawad mo sa kanila ang kagalingan. Tubos ang kagalingan, maging normal ang kanilang pangatawan. At sa bawat isa na nag-aalala, Panginoon, sa aming mga pangailangan sa bawat araw, salamat sa iyong pangako. Sinabi mo, hindi mo kami pababayaan. Sinabi mo kung unahin namin ang iyong karen at ang iyong katwiran, ang lahat ng mga bagay na kakailanganin namin sa buhay na ito ay iyong idaragdag, Panginoon. Salamat po sa biyaya na ipagkakaloob mo sa amin sa bawat araw. Salamat sa kagalingan ng mga kapatid namin na nangangailangan ng kagalingang
pisikal. Salamat po sa kagalingan ng ginawa mo na. Maraming salamat po. At ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasalamat ay binabalik po namin sa tangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nanood, nakinig ng mga salita ng Panginoon. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos ay sapat sa pangangailangan ng lahat. Ulitin ko po, ang Diyos ay sapat sa pangangailangan ng lahat. God bless po.